Shalom sa inyong lahat. Sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Manginig kayo buong lupa sa kanyang harapan. Awit 96:9. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang pagsamba mo ba'y laging nagpapasigla sa iyo? Ang malaking tunggalian. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. O hali kayo, tayo umawit sa Panginoon. Tayo sumigaw na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Lumapit tayo sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo'y sumigaw na may kagalakan sa kanya ng mga awit ng papuri. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang Hari sa lahat ng mga Diyos. O parito kayo. Tayo'y sumamba at yumukod. Tayo'y lumuhod sa harapan ng Panginoon, ang ating manlilikha, sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Amen. Ang ating dalangin ay mula sa awit 95. Panlabing-isang leksyon na tayo. Ang napipintong o nalalapit na labanan. Ang ating susing talata 1:17. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ang tawag na pabanalin ay isinalin mula sa salitang Gregong magyazo, ang kagayang ugat kung saan ang tawag na santo ay nagmula. Nangangahulugan ito na upang ihiwalay ang isang bagay, upang ito'y ibukod para sa isang nilalayon. Ang layunin ng leksyon sa linggong ito ay upang ihayag ang darating na labanan dahil sa pagsamba. Hahamunin ni Satanas ang autoridad ng Diyos sa pamagitan ng pagtatangkang sirain ang utos ng Diyos. Sa partikular, ang Sabat ay magiging sentro ng isang pandaigdigang labanan sa pagsamba. Kinamumuhian ni Satanas ang Sabat dahil kinasusuklaman niya ang lumikha. Magkakaroon ng isang banggaan ng mga paniniwala sa totoo at huwad na araw ng pagsamba. Ang huling panawagan ng Diyos ay isang panawagan para sa katapatan kay Kristo sa kabila ng pag-uusig. Isang boykoteo sa ekonomiya, pagkabilanggo, at isang utos ng kamatayan. Ang ating pag-aaral ay magdiriin sa lakas ni Jesus upang dalhin tayo lagpas sa pangwakas na labanan sa lupang ito. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, pangwakas na labanan sa Apokalipsis. Ikalawa, ang darating na krisis. Ikatlo, dalawang halimaw ng Apokalipsis 13. Sa una, ang pangwakas na labanan ay dahil sa pagsamba. Sa ikalawa naman, ang darating na krisis ay ang utos sa kamatayan. Sa ikatlo ay tatlo ang tatalakayin. Una, kinikilala ang halimaw, unang bahagi.
Ikalawa, kinikilala ang halimaw, ikalawang bahagi, at ikatlo, ang halimaw mula sa lupa. Unang pagkakahati, ang pangwakas na labanan sa Apokalipsis. Apokalipsis 14:7 at 9. Matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumarating na ang oras ng Kanyang paghukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mabukal ng tubig. At isa pang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na sinasabi sa malakas na tinig, kung ang sinuman ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan, ay tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Dahil sa pagsamba, sumasaklaw ang tema ng Apokalipsis. Ang mensahe ng Apokalipsis ay higit pa sa mga misteryosong simbolo, kakaibang mga halimaw, at kakatwang mga larawan. Nagsasalita ito ng mga walang hanggang katotohanan na ibinigay ng isang nagmamahal na Diyos sa isang wakas na panahong henerasyon. Ang labanan sa pagsamba sa pagitan ni Kristo at ni Satanas ay nagmula sa langit. Darating ito sa pangwakas na sukdulan dahil sa pagsamba. Sabi sa Apokalipsis 4:11, karapat-dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Sa buong Apokalipsis, ang pagsamba at paglalang ay matibay na nagkakaugnayan. Ang Sabat ay isang walang hanggang paalala ng ating pagkakakilanlan. Patuloy itong nagpapatibay na tayo ay mga nilikhang katauhan at ang ating manlalalang ay karapat-dapat sa ating katapatan at pagsamba. Tinatawagan tayo ng Apokalipsis 14:7 na sambahin ang Panginoon ng lahat ng nilikha. Laban sa eksena ng ebolusyon na dumagsa sa mundo sa huling 2 siglo, ito ang isang dahilan kung bakit labis na kinamumuhian ng dyablo ang Sabat. Ang pagsamba sa manlalalang sa pamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos ay tuwirang sumasalungat sa pagsamba sa halimaw. Ang Diyos ay magkakaroon ng isang wakas na panahong bayan na tapat sa Kanya sa kabila ng pinakamalaking pagsalungat at pinakamabangis na pag-uusig sa kasaysayan. Samantalang ang pangingili ng huwad na Sabat bilang pagsunod sa utos ng Estado na salungat sa ika-4 na utos ay magiging isang pagkilala ng katapatan sa isang kapangyarihang sumasalungat sa Diyos. Ang pangingili ng tunay na Sabat bilang pagsunod sa utos ng Diyos ay isang katibayan ng katapatan sa manlalalang. Sinasabi ng Apokalipsis 14:12 na ang mga natatalagang tagasunod na ito ng tagapagligtas ay magkakaroon ng panampalataya ni Jesus. Ang panampalataya ni Jesus ay isang panampalatayang napakalalim na nagtitiwala kapag hindi ito nakakakita. Ito'y nagpapatuloy kahit hindi ito nakakaunawa. Ito'y isang kaloob mula kay Jesus na ating tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya at magdadala sa atin lampas sa paparating na labanan. Ang ikapitong araw ng Sabat
ay talagang pansaligang simbolo ng Diyos bilang manlilikha na ito'y bumabalik sa mismong Eden. Kaya ang paghahangad na agawin ito tulad ng ginawa ng Roma, nakita natin ito sa Daniel 7:25, ay ang paghahangad na agawin ang autoridad ng Diyos sa maaaring pinakasaligang antas, ang Diyos bilang manlalalang. Tutulungan tayo ng katotohanan ito na makita kung bakit ito'y magiging isang pinagtatalunang punto sa mga huling araw. Pangalawang paghahati, ang darating na krisis. Palipsis 13:15. Binigyan ito ng kapangyarihan ng ikalawang mabangis na hayop upang bigyan siya ng hininga ang larawan ng mabangis na hayop. Ang larawan ng mabangis na hayop ay magsasalita at ipapapatay niya ang mga tao, ang mga hindi sumasamba sa larawan ng mabangis na hayop. Ito po ay salin sa salita ng Diyos, SND. Hindi na bago ang pag-uusig na pangrelihiyon. Ang tanda ng halimaw na propesiya sa Apokalipsis 13 ay nagsasabi sa atin tungkol sa pinakamabangis at pinakamasamang yugto ng pakikipagdigma ni Satanas laban sa Diyos. Mula nang mamatay si Jesus sa krus, alam na ng kaaway na siya'y talunan. Ngunit determinado siyang isama sa kanyang pagbagsak ang hanggat maraming maaari. Ang nangyayari nito ay nagdahanap lang siya ng damay at ang pinakamaraming madadamay niya ay mas mabuti. Bagamat siya ay talo na, nalalaman niya na kung magagawa niya ang napakaraming madadamay niya, ay masasaktan niya ang Diyos, pagkat ang Diyos ay umiibig sa lahat ng tao. Kaya yan ang kanyang bawi. Maski talo na siya, ay ang ganti niya ay yun nga, maghahanap ng maraming makakasama niya, mga damay. Huwag tayong papayag na masama tayo. Ang una niyang estratehiya sa kampanyang ito ay panlilinlang. Sapagkat hindi umubra ang panlilinlang, gagamit siya ng pwersa. Sa wakas, siya ang nasa likod ng utos na papatayin ang sinumang tumangging sumamba sa halimaw o tumanggap ng kanyang tanda. Ang relihiyosong pag-uusig, siyempre, ay hindi bago. Ito'y meron na mula nang pinatay ni Cain si Abel dahil sa pagsunod sa utos ng Diyos. Sinabi ni Jesus na mangyayari ito kahit sa mga mananampalataya. Sa buong kasaysayan ng Kristiyano, karaniwan ang pag-uusig. Nangyari ito sa paganong Roma, ngunit lalong naging kitang-kita sa mapanirang pag-uusig ng simbahang medyebal sa mga Kristiyanong naniniwala sa Biblia. Ang tanda ng halimaw ay ang pangwakas na kawing sa malaimpyernong tanikalang iyon. Ang pag-uusig ay dinisenyo upang pilitin ang lahat na umayon sa isang tiyak na hanay ng mga paniniwala at isang pinayagang sistema ng pagsamba. Nagpapahiwatig ang hula na ang pag-uusig ay magsisimula sa mga tadhanang parusang pang-ekonomiya. Walang sino man ang makakabili o makapagtitinda maliban yung meron silang tanda.
Ang sinumang ayaw tumanggap ng tanda sa kalaunan ay ilalagay sa ilalim ng isang utos ng kamatayan. Nandiyan ang talata. Inihahanda na ng dyablo ang mga nagpapanggap na Kristiyano upang tanggapin ang tanda ng halimaw kapag dumating ang pangwakas na pagsubok sa pamamagitan ng paghikayat sa kanila na gumawa ng mga pakipagkompromiso sa kanilang buhay. Yung sa ngayon ay sinasanay ang sarili na makipagkompromiso. Pagdating ng araw ay napakadali nilang makipagkompromiso din. Kapag lumitaw na ang buong mundo ay sumusunod sa halimaw na may paghanga, Apokalipsis 13:3, biglang magbabago ang tagpo at ang propetikong kamera ay magtutuon sa bayan ng Diyos. Ang Apokalipsis 14:12 ay nagbibigay sa atin ng larawang ito. Narito ang tumutupad sa mga utos ng Diyos at nananampalataya kay Jesus. Yan ang makikita, mga palatandaan ng mga anak ng Diyos. Ang bayan ng Diyos ay mamumuhay ng banal na pagsunod. Sa kanyang biyaya, sila ay naninindigan ng matatag kapag ang lahat sa kanilang paligid ay nayayanig. Samantalang ang mundo ay sumusunod sa halimaw, sila ay susunod sa kordero saan man siya magtungo. Apokalipsis 14:4. Sa pamagitan ng kapangyarihan ni Kristo, nagtagumpay sila sa mga kapangyarihan ng impyernong nakahanay laban sa kanila. Pangatlong pagkakahati, dalawang halimaw ng Apokalipsis 13. At una sa tatlong pagtatalakay, ang pagkilala sa halimaw, unang bahagi. Itong dalawang unang pagtatalakay ay titingnan natin ang unang halimaw. Sabi sa Apokalipsis 13:1 at 2, at nakita ko ang isang halimaw na umaahon sa dagat. Pansin ninyo, mula sa dagat. May 10 sungay at 7 ulo. At sa kanyang mga sungay ay may 10 diadema. At sa kanyang ulo ay mga pangalan ng kalapastanganan. At ang halimaw na aking nakita ay katulad ng isang leopardo. At ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso. At ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay rito ng dragon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang trono at dakilang kapamahalaan. Kinikilala ng Apokalipsis ang dragon noong una bilang si Satanas. Sinasabi sa Apokalipsis 12:3 at 5 na tinangka ng dragon na patayin sa sandaling ipanganak ito ang lalaking sanggol na sa kalaunan ay dinala ng Diyos at sa kanyang trono. Ang dyablo na gumawa sa pamagitan ng paganong Roma ang nagtangkang patayin si Kristo. Nakikita yan sa Mateo 2:15 hanggang 18. Ang pangunahing kaaway ng Diyos at ng tao ay gumagawa sa pamagitan ng mga institusyong pampolitika at relihiyon upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin. Kaya nga makikita natin dito ang dalawang halimaw na gagamitin niya. Ibinibigay dito ng dragon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang trono, at ang dakilang kapamahalaan, autoridad. Ang propesiyang ito'y natupad makalipas ang daan-daang taon nang ilipat ng Romanong Emperador Constantino
ang kanyang punong lungsod mula sa Roma tungo sa Constantinople. Ang dahilan ay mas sentro ang Constantinople sa napakalawak niyang imperyo. Nag-iwan ito ng bakanting kapangyarihan sa dating trono o luklukan ng mga Caesar, ang imperial na lungsod ng Roma. Kaya naman, binigyan ng paganong Roma ang halimaw na luklukang ito o punong lungsod, sapagkat bakante sinamantala ng ah, bishop ng Roma ah, ang bakanting lugar, at mula doon ay siya'y lumakas hanggang siya ang pinakamataas na leader ng iglesia. Sa pag-alis ng luklukan ng imperyo sa Constantinople, nagbigay daan si Constantino para sa obispo ng Roma na itaas ang kanyang sarili ng higit sa lahat ng tao sa lupa at mas mataas sa Diyos sa langit. Yan ay sinabi ni Isaac Bacchus, isang pangunahing ministro ng Baptist sa panahon ng American Revolution. Noong bago nangyari ito, ay ang mga bishop ay naglalaban-laban kung sino sa kanila ang pinakamalakas. Ngunit ang obispo sa Roma ay naupo sa dating lugar ng kapangyarihan ng imperyo, ay namayagpag siya at siya ang magiging taas, magiging papa. Ang sabi naman ni Thomas Hobbes, isang pilosopo na nagmula sa Inglaterra, ang kapapahan ay walang iba kundi ang multo ng namatay na Imperyong Romano na nakaupong nakoronahan sa libingan nito. Ang isang maingat na pagsusuri ay nagpapakita ng halimaw sa dagat ng Apokalipsis 13 ay isang tumalikod na relihiyosong kapangyarihan na bumabangon mula sa Roma at naging isang pandaigdigang sistema ng pagsamba. Apokalipsis 13:3 at 4. Ang halimaw na ito ay hindi isang tao. Sinyo ito? Hindi isang tao. Ito ay isang panrelihiyosong organisasyon na pinalitan ng katotohanan ng salita ng Diyos ng mga utos ng tao. Kaya yung halimaw na binabanggit dito ay hindi isang tao o papa, kundi isang sistema ng relihiyon, ang kapapahan. Dapat linawin yan. Iba ang tao sa sistema ng pangrelihiyon. Tinutukoy ng Biblia ang kalapastanganan sa Juan 10:33 at Lucas 5:21. Itong dalawang talatang ito ay nagpapakita ng pagtutulugsa nila sa ginagawa ng Panginoong Hesus, na ang ginagawa niya ay itinuring nilang kalapastanganan. Sabi nila, ika'y lapastangan dahilan sa ginagawa mo ito. Ano yung dalawang yon? Una, ang lapastangan ay isang taong nagpapanggap o nag-aangking Diyos. Yung nagsasabing siya ay Diyos, kalapastanganan yon. Yun ang binabato nila Kristo. Lalo na nang sabihin niya na nagalak ang inyong amang si Abraham, nakita ako. Sabi nila, ano? Wala ka pang ilang taon ka na ba? At sasabihin mo na nakita ka ni Abraham, na kasi ang pahiwatig niyan ay siya ay Diyos. Kaya sabi na yan ay kalapastanganan. Ang ikalawa ay isang taong
nag-aangkin ng kapangyarihang pagpapatawad ng kanilang kasalanan. Ilang beses kasi na bago niya pagalingin ang isang tao ay sinasabi niyang pinapatawad kita sa inyong kasalanan. Kaya ito'y kalapastanganan. Yan. Ngunit ang mga akusasyong ito ay hindi makatarungan dahil si Kristo ay tunay na Diyos. Sa makatwid, may karapatang magpatawad ng kasalanan at magsabi na siya ay Diyos. Yan. Ngunit ang mahalaga ay itinuturing ng Biblia na kalapastanganan ang dalawang ito. Yung pagpapanggap o nag-aangkin ng Diyos, tao yan, ginagawa yan. O kaya isang tao na na maangkin ng kapangyarihan ng pagpapatawad ng kasalanan ng tao. Yan. Ang kapapahan ng Roma ay may dalawang natatanging doktrina na tinatawag ng Biblia na kalapastanganan. Ano yun? Ang pag-angkin nito na ang pari nito ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At kalawa, ang Papa ay may karapatang sarili ng Diyos sa lupa. Yung karapatan ng pangsarili ng Diyos sa langit ay sinasabi na meron sila dito sa lupa. Pangalawa sa tatlong pagtatalakay, pagkilala sa halimaw, ikalawang bahagi, Apocalipsis 13:5. Ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at ng mga kalapastanganan at pinahihintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 buwan. Dito sa haba ng panahon na ito, 42 buwan ay isa muling pagkakakilanlan nitong halimaw na pinag-uusapan natin. Alalahanin natin mula sa leksyon, ika-4 na leksyon, na binibigyan tayo ng Diyos ng susi para maunawaan ang panahon ng propesiya. Isang araw ng propesiya ay katumbas ang isang literal na taon. Makikita ang prinsipyo yan sa bilang 14:34, Ezekiel 4:6. Ang pagkalkula ng yugto ng panahon na 42 buwan na binabanggit sa Apokalipsis 35 gamit ang 10 araw na buwang Hebreo. Bawat buwan kasi sa Hebreo ay 30 araw. Kaya 30 araw ay i-multiply sa 42 na buwan ay ang katumbas niyan ay 1,206 na propesiyang araw o literal na mga taon. At yan yung pinag-aralan natin sa ika-4 na leksyon. Sa makatwid, yung propesiya na isang taon, mga taon at kalahating taon, yan, ay katulad din yan ng 42 months. Pareho. 1,260 na araw o literal na taon. Ang kapapahan ay gumanap ng malaking impluensya mula AD 536 hanggang AD 1798. Ngunit nang ang general ni Napoleon si Berthier ay binihag ang Papa noong AD 1798, natapos ang propetikong panahon ng pangibabaw ng Papa. Ano yung propesya na yun? Apokalipsis 13:10. Kung ang sino man ay patungo sa pagkabihag, sa pagkapihag siya patutungo. Kung sino yung nagpabihag ng mga tao, siya rin ay bibihagin. Yan ang natupad noong AD 1798. Sinasabi ng talatang 12, ang nakamamatay na sugat ay gagaling.
Ang dagok sa kapapahan ay lubhang malala, ngunit hindi nakakamatay. Bagamat namatay yung papang yun, yung hinuli na nakulong siya, namatay siya sa kulungan. Ngunit magpapatuloy ang kapapahan, makaka-recover. Ang ibig sabihin yan. Ang impluensya ng kapapahan ay muling madarama ng buong mundo. Ang kapapahan at ang papa ay mababawi ang kapangyarihan. Ngayon, malungkot na tinatanggap ng mga pinuno ng mundo ang obispo bilang isang kinatawan ng simbahan ng Roma at regular na dinadalaw siya sa Batikano. Sa isang mundo na walang katulad na kawalang katatagan, ang tagpo ay itinatakda para sa Romanong Papa na maging itinanyag na moral na leader ng mundo sa kanyang pagsasamahin ang mga tao. Kinikilala ang Papa na may kakayahang ipunin ang maraming tao, anuman ang relihiyon, anuman ang katayuan ng buhay, na wala ni isang leader ng mundo sa buong mundo ang nagagawa iyan. Sa kanyang talumpati noong Hunyo 6, 2012, sa mahigit 15,000 tao na nagtipon sa St. Peter's Square sa Roma, pinahayag ni Pope Benedict XVI ang linggo ang araw ng Panginoon at ng mga lalaki at babae. Isang araw kung saan ang lahat ay dapat na maging malaya. Malaya para sa pamilya at malaya para sa Diyos. Sa pagtatanggol sa linggo, ating ipinagtatanggol ang kalayaan ng tao. Sabi sa Great Controversy, ang mga gumagalang sa sabat ng Biblia ay tutuligsain bilang mga kaaway ng batas at kaayusan, bilang sumisira sa moral na mga pagpigil ng lipunan na nagiging sanhi ng anarkiya at katiwalian at nagpapababa ng mga hatol ng Diyos sa lupa. Kakasuhan sila ng kawalang kasiyahan sa pamahalaan. Yun ang ibibintang sa mga nangingili ng araw ng Sabat pagdating ng araw. Ang mga ministrong tinatanggihan ng obligasyon sa banal na utos ng Diyos ay ihaharap mula sa pulpito ang tungkulin na ang pagsunod sa mga kapangyarihang sibil bilang kinasihan ng Diyos sa mga bulwagang legislatura at korte ng katarungan. Ang mga tumutupad ng utos ay ilalarawang mali at hahatulan. Pangatlong pagtatalakay, ang halimaw mula sa lupa, kanina mula sa dagat. Apokalipsis 13, 11 at 12. At nakita ko ang isa pang halimaw na umaahon sa lupa. At ito ay may dalawang sungay na katulad ng isang kordero at siya ay nagsasalita na parang dragon. Kanyang ginagamit ang buong kapangyarihan ng unang halimaw, yung galing sa dagat, na nasa kanyang paningin at pinasasamba niya ang lupa at ang mga naninirahan dito sa unang halimaw na ang sugat na ikamamatay ay gumaling na. Yan yung napag-aralan natin kanina. Yung kapapahan, yun ang unang halimaw mula sa dagat. Itong susunod na halimaw ay siya ang magbibigay ng kapangyarihan doon sa unang halimaw. Naiiba mula sa unang halimaw. Ang unang halimaw ay umahon mula sa dagat, ang pangalawang halimaw ay umahon mula sa lupa. Ang dagat
ay kumakatawan sa mga bayan, napakaraming mga tao, mga bansa at wika. Ibig sabihin, ang unang halimaw ay lalabas mula sa lugar na napakaraming tao at yan ang Europa. Ang lupa kung gayon ay kumakatawan sa isang lugar ng daigdig na kakaunti ang naninirahan. Ah, At yan, nung panahong yon ay ang Amerika. Ah, Ang ikalawang halimaw na ito ay bumangon malapit sa pagtatapos ng yugto ng propesiya kung saan ang unang halimaw ay gumamit ng kapangyarihan. Kailan ba nagtapos ang kapangyarihan ng unang halimaw? 17, yung mahabang propesiya, 1798. Ibig sabihin, umangat ito sa katanyagan noong AD 1798. Nung bago yan ay nagkasugat ay kamamatay. Ang paglarawan ay bagay sa Estados Unidos. Bakit? Una, idineklara nito ang kalayaan noong AD 1776. Pinagtibay ang konstitusyon nito noong AD 1789 at kinlala bilang isang pandaigdigang kapangyarihan noong huling bahagi ng ika-19 na daang taon. So historically, ang kanyang pagsulpot ay tumatama sa propesiya. Ito ay mayroong dalawang sungay na katulad ng isang kordero at siya ay nagsasalita na parang dragon. Kordero maamo, pero kung magsalita parang dragon. Ang mga sungay sa propesiya ng Biblia ay sumisimbolo sa kapangyarihan. Hindi tulad ng unang halimaw. Ang halimaw na ito ay walang mga korona sa mga sungay nito. Yung una kasing halimaw ay marami siyang sungay at bawat sungay ay may korona na nagpapahiwatig na ito ay hindi isang monarkiya. Kaya ang Amerika ay walang hari, hindi isang monarkiya siya. Ang dalawang sungay ay kumakatawan sa dalawang pangunahing prinsipyong namamahala na pinagmula ng kapangyarihan at tagumpay ng Estados Unidos. Ano yung dalawang yan? Kalayaang pampolitika at relihiyon. Ang maamo at parang tupa na bansang ito sa huli ay nagsasalita na parang dragon. Ginagamit nito ang buong kapamahalaan ng unang halimaw at tinatalikuran ang mga alituntunin nito ng kalayaan sa relihiyon na naging dahilan upang pasambahin ang lupa at ang mga ninirahan dito sa unang halimaw. So, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ikalawang halimaw, ang mga tao ay sasamba sa unang halimaw. Paano ba ang pagsamba sa unang halimaw? Sasamba sila sa araw na ipatutupad sa araw na pagsamba na isusulong ng unang halimaw. Iyon ang pagsamba sa unang halimaw. Ang papel nitong halimaw. Mangunguna ang Estados Unidos sa pag-uutos sa lahat ng tao sa mundo na sambahin ang unang halimaw sa pamamagitan ng pagkilala sa espiritual at sekular na autoridad ng kapapahan. Ang kapapahan kasi walang sapat na kapangyarihang magpatupad. Hindi katulad ng Amerika na makapangyarihan. So, pwede siyang magpatupad. Kaya kakailanganin ng unang halimaw ang ikalawang halimaw. Ayon sa propesiyang ito, ang Estados Unidos ay bumubuo ng isang larawan sa hayop, isang pagkakaisa ng simbahan at estado. Simbahan lang ang sa Roma, walang estado. Ibig sabihin, walang
walang gobyerno na makapagpapalakad ng gusto nilang ipalakad. Kaya dahilan sa ikalawang halimaw, magsasama ang simbahan at estado. At ipag-uutos nitong sambahin ang lahat ng ang larawan nito. Yung larawan ng unang halimaw. Ang kaakit-akit ay ang panahon ng unang nakilala bilang kapangyarihang halimaw. Ang Estados Unidos ay malayong-malayo sa pagiging militar at ekonomikong dambuhala na ngayoy katayuan niya. Nang mapag-aralan ng Biblia at maunawaan ang ikalawang halimaw na lumitaw sa lupa ay ang Estados Unidos, hindi pa siya makapangyarihan noon. Hindi pa superpower, hindi pa world power siya. Yun ang nakakaakit sapagkat noong panahong yon, wala siyang kapangyarihan magpatupad. Hindi katulad ngayon. Siya ang numero uno sa militar at sa ekonomiko. Kaya ano ang ibig sabihin niyan? Meron na siyang kapangyarihang magpatupad. Ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa isip na tinuruan ng salita ng Diyos. Isang kaluluwa na binago ng kanyang pag-ibig at isang pusong puspos ng kanyang espiritu. Kung magkagayon ay hindi tayo aayon sa mundong ito, kundi mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos na matatagpuan sa kanyang salita. Ano ang kinakailangan nating gawin ngayon para makapaghanda sa darating na haharapin nating krisis? Kinakailangan ngayon pa ay hindi na tayo umaayon sa sanlibutan ito. Kinakailangan ngayon pa ay nabubuhay tayo na isang buhay na hindi kaayon ng sanlibutan ito. Iyan ang tanging kaligtasan natin. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang aking dalangin para sa iyo ay isang paanyaya upang sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Yumukod sa harapan niya, ipahayag ang kanyang kaluwalhatian, may ginto ng pagsunod at insenso ng kababaan, lumukod at mahalin siya, ang Panginoon, ang kanyang ngalan. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe. Yun ay kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may da-download mo rin mula sa aking Facebook account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.